Hangganan sa pagitan ng Saharan Empire at Belto Kingdom, sa Taturans Plain. Ang hukbo ng Belto Kingdom, na pinamumunuan ng God of War na si Ares, nakipaglaban sa matinding labanan sa loob ng 3 araw at gabi kasama ang First Knight na si Mercedes dahil sa kapangyarihan. Pero, malinaw ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Dapat tandaan, na ang First Knight ang tinatawag nila dito kay Mercedes, pero sa nobela, ibang tao ang First Knight. May sumisigaw sa galit at sinasabi nito na si Lim Cheolho, ang tarantado na yan. Hindi lang ba sila dapat lumaban sa imperyo? Bakit niya ginawang ganito katatag ang imperyo? Sinasabi ni Scott na medyo tumagal siya sa paglaban kay Crowgle, ngunit natalo sa parang 10 strike laban sa ikatlong kabalyero. Ang una hanggang ikatlong kabalyero ay nasa ganap na antas. Kahit magsama sila Crowgle, Greed, at Agnes para labanan sila, malamang hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Sa isip-isip ni Ares na tama siya, lalo na ang First Knight, na imposibleng matalo. Hindi niya siya maabot kahit sa passive niya, plus 20% sa lahat ng stats kapag may higit sa 1,000 kaalyansa. Plus 10% sa lahat ng stats at plus 20% skill damage kapag may higit sa 1,000 kalaban. Masyadong malakas ang bagay na yun. Kahit sa tropa na inabot nila ng 3 taon, hindi sila makalampas sa hangganan. Not to mention, pero ang mga pillar na pinapaboran ng emperador, wala pa dito. Binabalak niyang gawing shortcut ang mga ito, upang masakop ang kontinente sa pamamagitan ng pagtalo sa imperyo, ngunit sa rate na ito, kailangan niyang ubusin ang kaharian na ito upang magplano para sa hinaharap. Biglang may nagsalita at sinasabi nito na huwag niyang masyadong isisi ang kawalan niya, Ares. Masyadong malakas ang Saharan para maglakas loob ang isang langgam. Nagulat naman dito si Ares at sinasabi nito na ito si Mercedes. At sa isip-isip nito na isang NPC na nakikipag-usap sa isang manlalaro. Ito ay nakakainis, sumisigaw at sinasabi ni Ares na ang lahat ay umatras. Tatapusin nila ang laban na ito sa Grand Prix Fortress. Sinasabi ng nagsasalita na ang isang solid na formation ng pag-atras ay nagpapahintulot sa walang pagtugis. Kaya hindi naging undeserved ang kanyang reputasyon, Ares. Sa ngayon, sila ay bumagsak ng walang magawa sa harap ng isang napakalaking pader, ngunit ang mga alon na umatras ay tataas lamang. Sinasabi ng babae na ito ang ngipin ng mga langgam. Ito ang panimula sa malakihang episode ng Satisfy, Unification of the Western Continent. Sa Overgeared Kingdom, tinatanong ni Greed na yung Ray Dorn fellow na yun, hindi pa ba nagre-reveal ng identity niya? Sinasabi ni Lowell na oo, 1 buwan na siyang nagtitiis ng pagpapahirap, ngunit siya ay mapagbantay pa rin. Sinasabi ni Raydor na huwag siyang gagawa ng kalokohan. Dahil ang tanging naghihintay kay Greed ay ang pagkawasak. Sinasabi ni Greed na isang puwersang tulad ng isang makapangyarihang individual na itataya ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang nalalaman. Hindi siya natatakot o anuman, ngunit nagsisimula na siyang hindi maging komportable. Oo nga pala. Akala niya damadami na ang mga migrating na manlalaro, ngunit sa sandaling ang mga quest ay naitakda sa tamang kahirapan, bumaba ito pabalik na parang walang nangyari. May parang 2 bilyon ang mga account sa Satisfy, pero kahit na i-exclude nila ang mga casual players, hindi ba masyadong maliit ang 50,000? Sinasabi ni Lowell na yun ay dahil ang iba pang mga kingdom ay nagbibigay sa mga manlalaro ng iba't ibang mga benepisyo, upang kontrahin ang Overgeared Kingdom. Ang mga manlalaro na nanirahan na sa ibang bansa ay hindi isa sa panganib ang kanilang komportableng buhay upang lumipat sa kanila. Oo, nakakuha sila ng ilang atensyon at nakakuha ng suporta mula sa simbahan ni Rebecca at sa kaharian ng Siren. Ngunit sa iba, sila ay isang hindi matatag na bagong bansa. Nagpaikot-ikot si Greed at tinatanong nito na kung may paraan ba para ipagsapalaran silang mawala at lumipat sa kanilang kaharian. Biglang napahinto si Greed at biglang may naalala, at sa isip-isip nito na maglagay sila ng isang bitag, para magstay ang mga manlalaro sa Overgeared Kingdom hanggat maaari. Ito ay ang mass-produced grid set, sinasabi ni Greed na paano kung ibigay nila ang isang bahagi ng grid set bilang quest reward. Dahil ang set effect ay nagsisimula sa 2 bahagi, maaari lang nila itong itakda bilang isang linked quest. Maaari din silang gumawa ng ilang collectible quests. Pipigilan nito ang mga tao na umalis sa kanilang kaharian. Masayang sinasabi ni Lowell na napakagandang ideya. Akitin ang mga manlalaro na may mga nakalink na quest at lalo pang paunlarin ang kanilang bansa. Ano pa ang mahihiling nila?
masaya naman na sumang-ayon si Grid sa mga sinabi ni Lowell. Biglang na lang napalitan ng pagdududa si Lowell, at sinasabi nito na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 10,000 na mga set, kaya tiyak na mayroon siyang lakas at mapagkukunan para dyan, tama ba? Nakangiting sinasabi ni Grid na syempre naman, wala. Biglang na lang itong napaupo at sinasabi nito na mali ang akala niya. Hindi niya kayang gawin itong lahat ng mag-isa, at wala siyang pera para sa mga mapagkukunan. Sinasabi ni Lowell na ito ay isang magandang pagsubok, ngunit kailangan niya ring mag-isip ng isang plano na talagang magagawa ito. Paano kung ipasa niya ang mga recipe sa 1,000 blacksmith ng Riden? Sa isip-isip ni Grid na tama, dapat matuto ang isang advanced blacksmith sa production method. Bihira lang siyang bumisita para ma-boost ang kanilang proficiency, pero sa ngayon si Kan ang in charge sa mga training nila, dapat kayanan nila. Sinasabi ni Lowell na sa ngayon, mayroon na silang 15 advanced blacksmith, tawagin nila ang mga ito, kasama si Kan. Kailangan lang nilang bumili ng 13 forges sa Reinhardt, sa ilalim ng pangalan ng kanilang kaharian at magsimulang mag-produce. Hihilingin niya kay Marquis Pixord na pabilisin ang plano sa pagpapaunlad ng minahan, at isecure ang mga pondo para sa mass production. Sa 3 hanggang 4 na taon, magkakaroon sila ng solidong sistema, na dahil mas marami silang mga blacksmith sa oras na yun, ang plano ay maaaring makumpleto ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sinasabi ni Grid na ngunit ito ay magtatagal pa rin. May paraan ba para paikliin ang plano? Sinasabi ng system na nakabalik na si Minor. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na Minor, umalis siya ng parang 1 buong taon sa paghahanap ng mineral, at kababalik niya lang. Pumasok sila sa parang portal, at sinasabi ni Lowell na akala niya umalis lang siya dala yung support fund. I bet bumalik siya dahil wala na siyang pera, anong klaseng NPC ang gagawa nun? Sinasabi ni Minor na Duke Grid, ay mali pala, Your Majesty. Ang underdog dragon ng Byran, ang henyo ng siglo na magsusulat ng pangalawang alamat ng karaniwang tao, nagbalik na si Minor. Duke Grid, ay mali na naman, Your Majesty na pala ngayon. Na-miss niya ba siya? Bumubulong at sinasabi ni Grid kay Lowell na tingnan niya ang munting brat na ito. Di ba, mas maikli siya kaysa sa kanya noon, nagtataka naman si Lowell kung bakit napunta sila sa height ngayon. Sinasabi ni Minor na ang babaeng ito dito ay isang taong nakilala niya sa isang inn na tinutuluyan niya. Ang pangalan niya ay Rhea, sana hindi siya mag-isip ng mga nakakatawang ideya. Sinasabi ni Rhea na babayaran daw ng kamahalan ang perang inutang niya. Magiging bukas palad siya at itatakda ang rate ng interes sa 50%. Sinasabi ni Grid na nagdala siya ng isang babae, may kinukuha si Minor sa kanyang bag, at sinasabi nito na nagdala siya ng isang bagay na magpapasaya sa kanyang kalooban, kaya tingnan niya ito. A mineral imbued with the breath of the insane dragon, isang katutubong mineral na matatagpuan sa pugad ng mabaliw na Dragon Nevartan. Nakakuha ito ng mga kakaibang katangian matapos malantad sa hininga ng nakakabaliw na dragon sa loob ng milenyo. Maaari itong bigyang kahulugan bilang isang mineral na puno ng kakayahan ng dragon. Nagulat naman dito si Grid at sa isip-isip nito na isang insane dragon Nevartan. At napapatanong ito kung saan kaya nagpunta ang lalaking ito. Ano ba ito, ang insane mineral? Sinasabi ni Minor na ang mineral na ito ay dumarami ng mag-isa. Mayroon 20 noong una, ngunit pagkaraan ng 1 buwan, mayroon ng 160. Nagtataka pa siya nung una, dahil akala niya lumiit siya, pero lumaki pala ang kanyang bag. Masyado lang itong marami para itago sa pagpunta niya dito. Ito ay isang abala, hindi naman makapaniwala si Lowell na dama-dami ang mineral na ito. Tinitignan nito mabuti ni Grid at ini-evaluate. Natagpuan ang hidden feature, ang impormasyon ng item ay na-update sa Insane Dragon Iron. Insane Dragon Iron na apektuhan ng kabaliwan ng Nevartan sa loob ng mahabang panahon, nakuha nito ang pambihirang kakayahan ng pro-life rate. Ito ay maihahambing sa itim na bakal sa tigas, ngunit ang kahirapan nito sa pagpino ay ilang beses na mas mataas. Ito ay nagdodoble bawat 10 araw, sinasabi ni Grid na ito ay totoo. Talagang dumarami ang mineral na ito, at sa isip-isip nito na ang isang mineral ng Black Iron Caliber ay maaaring dumami ng walang kondisyon. Masayang sinasabi ni Grid na sa pamamagitan nito, mapaparami na nila ang kanilang item sa loob lamang ng ilang buwan. Ito ay kamangha-mangha, sinasabi ni Lowell na kung gaano siya kamalas, maswerte siya kapag kailangan niya.
Galit na sinasabi ni Minor na huwag niya nalang ituring ang lahat ng ito na swerte, Majesty. Nagtrabaho siya ng buong taon para dito, sinasabi ni Greed na syempre. Hindi nila binabalewala ang kanyang kontribusyon, sa isip-isip ni Minor na isang mineral na walang katapusan na dumarami, tiyak na magdadala ng yaman sa kanyang bansa. Ito ay isang kontribusyon na maihahambing sa mga founding member, kaya dapat niyang makuha ang title ng isang marquis. Sinasabi ni Greed na sa pangalan ng Overgeared King, itinatatag niya ang Minerals Detection Departments, at itinatalaga niya siya bilang General Director. At tinatanong nito kung ano ang masasabi niya, manggunguna siya sa 12 tao, sa edad ng 18. Napatulala naman si Minor, at sa isip-isip nito na anong kalokohan ang sinasabi niya. Umaasa siya na tatanggap siya ng mataas na titulo para kaibiganin ang marami pang maharlika, at maging hari sa hinaharap. A needle in a pocket will poke through, rank, SS, dahil sa kanyang namumukod tanging talento, marami siyang makukuhang alok mula sa mga scout. Sa makatuwid, siya ay may mataas na pagkakataon na magtraidor. Sinasabi ni Minor na pinagdaanan niya ang lahat ng problema para dito. Bigyan niya na lang siya ng pera, parang sinasabi niya ba sa kanya na dapat siyang maghanap ng mga mineral sa buong buhay niya o ano? Sa isip-isip ni Greed na dinala niya ang mineral na magbibigay sana sa kanya ng napakalaking yaman kung siya mismo ang kumuha nito sa kanya. Makatarungan lang na bigyan siya ng makatwirang gantimpala, ngunit sinasabi ni Greed na Minor, sorry talaga, pero wala na silang natitirang titles ngayon. Sinasabi ni Lowell na ang Overgeared Kingdom ay kasalukuyang may walang laman na treasury. At dahil napakaliit ng kanilang populasyon, 30 tao lang ang mabibigyan nila ng titulo. Naipamahagi na nila yan sa founding members, kaya huminto na siya sa pag-angal. Mabilis na tumalikod si Minor, at sinasabi nito na kung gayon, wala na siyang dahilan upang manatili dito. Nagbuntong hininga si Lowell, at napapatanong ito kung dumadaan ba siya sa pagdadalaga o ano. Dapat niya ba siyang bugbugin at ikulong sa kwarto katabi ni Raydorn? Tinawag ni Greed si Minor, at sinasabi nito na nakalimutan nito ang kanyang bag. Ang bigat naman pala nito, sa isip-isip ni Minor na iniisip niya na iwanan na lang ito, bilang isang pagkilala sa kanyang nakaraang katapatan, ngunit tila mayroon siyang kahit kaunting kagandahang asal. Ibebenta niya ito sa ibang bansa at maghihiganti siya. Sinasabi ni Greed na ang kanyang palad, naisip niya kung paano niya nakuha ang mga sugat ng sabay-sabay. Ipinapangako niya sa kanya na siya lang ang taong may kakayahang gamitin ang mineral na dinala niya. Hindi lang pwede sa ngayon, pero gusto niya siyang gantihan ng makatwirang gantimpala sa tamang panahon, para sa ginawa niya para sa kanya. Makakapaghintay ba siya, hanggang sa maipakita niya sa kanya ang kanyang pasasalamat sa kanyang pagsisikap? Nagbago ang saloobin ni Minor at sinasabi nito na isang hari, nagpapasalamat sa kanyang pagsisikap, na isang ordinaryong tao lang, na katulad niya. Sinasabi ng system na na-renew na ang impormasyon ni Minor, nakalampas na sa limitasyon si Vassal Minor, name, Minor. Age, 18, gender, male, class, Minerals Master, level, 235. Strength, 355 hanggang 450, stamina, 408 hanggang 608, dexterity, 200 hanggang 200. Intelligence, 420 hanggang 1120, skill, Fantastic Pickaxe, S. Minerals Master, S+, a needle in a pocket will poke through SS. Isang napakatalentadong individual, kung mapapaunlad niya ang kanyang talento, siya ay magiging isang individual na maaaring kumatawan sa isang buong bansa sa kanyang propesyon. Pagkakaroon ng sapat na merito upang masiyahan, at pagkamit ng pagkilala ng isang taong kanyang iginagalang, ang kanyang pinakamataas na intelligence at kalusugan ay tumaas ng husto. 1 hanggang 20, sa tuwing natutugunan ang ilang partikular na kondisyon, maiipon ang bilang ng mga pagtatangka sa limit break. Sa isip-isip ni Greed na isang limit break, tulad ng kung paano lumakas si Jod at Yerot na nagsusumikap ng lakas, sa pakikipaglaban sa malalakas na kalaban, si Minor, na naghahangad ng promosyon, ay lumalakas habang nakakamit niya ang kanyang layunin. Hindi tulad ng mga pinangalanang NPC, ang mga semi-named na NPC tulad ni Minor ay may bias stats at may limitasyon sa kanilang paglaki. Ngunit nangangahulugan ito na maaari niyang sanayin ang isang semi-named NPC upang maging kasing lakas ng isang pinangalanang NPC, kung naiintindihan niya ang kanilang mga katangian. Hindi niya binalak na gamitin si Minor ng labis, dahil sa kanyang passive effect,
Pero hindi niya akalain na mas pinili niyang hindi siya pagtaksilan, dahil nirerespeto niya siya. Naka-jackpot siya, sinasabi ni Grid na siguraduhin niyang mabigyan man lang siya ng mataas na sahod, dahil hindi nila siya mabibigyan ng titulo sa ngayon, Lowell. Sinasabi ni Lowell na si Consul Rabbit ang namamahala sa pagtatakda ng sahod. Kakausapin niya siya tungkol dito, sinasabi ni Rabbit na hanggang sa commercialization ng mineral, bibigyan siya ng average na sahod. Ang mataas na sahod ay may malaking responsibilidad. Sinasabi ni Lowell na gaya ng inaasahan niya, 10 araw pagkalipas, Reinhardt Forge. Sinasabi ni Minor na ito ba, kamahalan? Sinasabi ni Grid na oo. Ito ay isang produktong nilikha sa mismong araw na dumating siya. Kailangan niyang magtrabaho kaagad, upang makilala ang kanyang kontribusyon. Tingnan niyang mabuti, Minor, dahil ito ang bunga ng kanyang mahalagang pagsisikap. Nagsimula na itong nag-countdown, kung gagana ang eksperimentong ito, makakapagbigay siya ng mga reward sa mga manlalaro ng halos libre. Ang Insane Dragon Iron ay dumudobli bawat 10 araw. At kung gumawa siya ng kopya ng Grid Greatsword na may mineral, magkakaroon ba ng 2 Greatsword sa araw na ito, ang ika-10 araw? Sinasabi ng system na ang mass-produced Grid's Greatsword ay laganap. Dahil sa epekto ng Insane Dragon Iron, madedobli ang laki at bigat ng sandata. Napapasigaw na lang si Grid sa nangyayari sa kanyang Greatsword. Bigla na lang tumutok kila Rabbit at Lowell ang Greatsword, at nagulat naman ang mga ito. Napapamura at sinasabi ni Grid na ito ay dumarami lamang kapag ito ay nasa anyo ng mineral, at kapag ito ay naproseso, ang laki lamang ang tumataas. Nagtataka siya kung bakit itinuturing na mataas ang kahirapan nito sa pagpino. Wala siyang magagawa dito, sa isip-isip ni Grid na walang gagamit ng sandata na palaki ng pabigat tuwing 10 araw. Para magamit ang Insane Dragon Iron, kailangan niyang kontrolin ang katangiang ng pro-life rates. Hinimitay na sina Rabbit at Lowell, ang paglalarawan ng mineral na ito ay nagmumungkahi na may iba pang mineral sa pugad. Ang katotohanan na ang dumaraming mineral na ito ay hindi nasakop ang buong bundok, at nangangahulugan na dapat mayroong isang mineral na sumasalungat dito. Sa huli, kailangan niyang bisitahin ang pugad, tinatanong ni Grid si Minor, kung nasa pugad ba ang Nevarten. Sinasabi ni Minor na hindi sana ako pumunta doon kung ganon. Ayokong maging inihaw na karne, ang dungeon ay walang laman, na walang ibang mga halimaw na naroroon. Sinasabi ni Grid na nakakagaan ng loob, pagkatapos ay bisitahin nila ang pugad ng mabilis. Kumuha siya ng makakain, masayang sinasabi ni Minor na sasamahan niya ba siya. Okay, i-consider niya ito bilang lunch ng hari. Magkakaroon siya ng ilang kamangha-manghang pagkain salamat sa kanya. Tinatanong ni Grid na kung ano bang sinasabi niya, wala silang pera, kumuha siya ng beef jerky. Nadismaya naman si Minor at sinasabi nito na pambihira naman, isang mahirap na hari.